Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Isip na magandang salita para banata ng mga Duterte. Ortega, isa kang father faker. Yung asawa mo, mother faker ba? Hindi, Ortega, mag-ingat ka. Kasi sinasabi ko mag-ingat ka, lahat ng sasabihin mo, babalik naman sa'yo. So pag nakita niyo po si Ortega, yung mga constituent niya, pagawa po kayo ng malaking tarpaulin. Paulo, father faker, Ortega. Diba? O, father faker. Sabi daw po, father faker, alam mo, sino bang fake news? Unang-una, si Bobong Marcos, pag naglalakad Ortega, wala nang pumapansin na. Putang ina, kasama mo si Bobong Marcos, si kakahiya mo pa yan eh. Naglalakad siya, wala nang nagpapapicture, wala, iniiwasan siya ng mga tao. Ang tingin sa kanya ng mga tao, nagdodroga. Kasi ayaw niya magpa-polykel test eh. Diba, kahit ako alam ko yung tao nagdodroga, medyo lumayo ako eh. Kasi alam ko na nagdodroga yung tao, didikitan ko pa yan kung madamay ako. Diba, kaya yung mga tao, pag naglalakad si Bobong Marcos, yung ba sinasabi namin, kailangan niya magpa-polykel test, Ortega, fake news yun? Ba't ayaw niya magpa-polykel test? Sino ang fake news ngayon? Yung nangako ng 20 pesos na bigas, na hindi naman niya natupad? O yung nangakong uubusin niya yung mga adik? Di po ba mga kareaksyon? Ortega! Sabagay, Ortega, mother faker. Father faker, hindi kita masisi, father faker. Kasi nga, tama ba bayad sa'yo, Ortega? Magkano ang bayad sa'yo? Hindi, tanong lang. Hindi ko sinabing bayaran ka. Ang tinatanong ko lang sa'yo, binayaran ka ba? Tama ba ang pagbabayad sa'yo? Tanong lang, hindi ka binayaran? O pag itanggal po yung bayad sa recording aid of the legislation? Ako, sa totoo lang po maraming nag-email. Kaya tinanggal ko na yung email address ko kasi maraming nag-email na gustong magpa-promote. Mga local official, minsan mga national pa nga. Kaya lang, ayaw ko talaga. Sabi ko, susuportan naman kita, boboto kita, ikakampanya kita, wag mo nang dungisan yung pangalan mo sa akin. Halimbawa, lalapit sa akin si Attorney Vic o si Attorney Marcoleta. Sasabihin Reaction TV, pangano mo lang yan, pang merienda mo lang. Hindi bayad sa yan, hindi bayad sa akin, kalahating milyon yan, pang merienda. Maimpacho ako niyan. Pang merienda, kalahating milyon. Buwan-buwan, kalahating milyong buwan-buwan. Hindi ko tatanggapin yan. Kahit 1 milyon pa buwan-buwan, hindi ko tatanggapin. Dahil pag nagkataon, bumaligtad ang mundo, bumaligtad ang utak ng politikong yan, nandito ka kay Sara Duterte, at wala na siya kay Sara Duterte, alam niya kung sinong titirahin niya. Binayaran ka na niya, binili na niya yung kaluluwa mo eh. So hanggang sa hukay, kailangan hindi mo kakalabanin yan. Kahit mali na ang ginagawa ng tratadong yan, hindi mo kakalabanin. Ganyan po pag binayaran ka. Parang ano yan parang sindikato. Madaling pumasok, mahirap lumabas. Marami nang alam yan, marami nang alam. Pasok sa kulungan.
Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, si Mother Faker, Father Faker, hindi ka corrupt, Father Faker. Alam nyo, Ortega, ang kapangyarihan ay hindi panghabang buhay. Ang kapangyarihan ay hindi panghabang buhay. Pero yung reputasyon ng isang tao, yung tinitingnan ng isang tao katulad ng reputasyon ng mga Duterte, ay maraming magpapakamatay para sa kanila. Maniwala ka sa akin, Ortega, maraming magpapakamatay para sa mga Duterte. Dahil alam nila na ang mga Duterte lamang ang siyang may tunay na layunin na maglingkod sa bayan. Ikaw, Ortega, meron bang gagawa sa iyo nun? O baka naman ginagawa mo lang yan dahil nakaposisyon si Bobong Marcos. Di ba, pag wala na sa posisyon si Bobong Marcos, tsaka si Tamba, at nasa posisyon na yung mga Duterte, iba na yung tunog ng pananalita mo. Di namin kakalimutan yan, tandaan mo, Ortega. Lahat ng mga ginagawa ninyo kay BP Sara Duterte, hindi namin kakalimutan. Mapapabagsak nyo si BP Sara? Madidisqualify nyo si BP Sara? Meron pang pulong. Meron pang si Mayor Baste. Ha? Tapos, talaga, wala na. Na-disqualify yung tatlo. O si Kitty na lang. Si Kitty, yung busong anak ni Pangulong Duterte, yun na lang. Diba? Wala na talaga. Wala na. Andiyan si Bongo. Andiyan si Bato de la Rosa. Naku. Lahat yan hindi corrupt, Ortega. Di ba mga ka-reaction? Wag lang si Robin Padilla. Ayoko yan. Sorry ha, Binoy ha. Hanggang ano ka lang, senador. One term. Di ba mga ka-reaction? Kasi sumasama-sama sa Malacanang eh. Putang ina, sumasama-sama ka doon. Di ba? Nakaka-bad trip ka, Binoy eh. Sumasama-sama sa Malacanang eh. Anyway, joke lang yun, Binoy ha. Joke lang. Kailangan maka dalawang term kasi. Anyway, mga ka-reaction, tuloy natin ha. Nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang ngayon kasi nakikita nyo napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. Alam mo, Ortega, nahihirapan ka na ba, Ortega? Nahihirapan ka na? Feeling ko nahihirapan ka na. Nilalakasan mo lang yung loob mo. Nahihirapan ka na bang ipagtanggol si Bangag? Nahihirapan ka na ipagtanggol si Tamba? Sa tingin ko, nahihirapan ka na, alam mo, Ortega. Ang clamor ng taong bayan, wala na kay Bobong Marcos. Wala na sa inyo. Di ba mga ka-reaction? Wala na, tapos na. O subukan mong mag-caravan. Sa mga pinupuntang ng bansa ni Bobong Marcos, hindi niya kinikita yung mga mga OFWs. Alam niya siya madadali siya doon eh. Alam nyo naman, Ortega, alam nyo naman. Nilalakasan nyo lang ang loob nyo. Alam nyo naman ang taong bayan wala na sa inyo. Alam nyo naman ang taong bayan ay nagsawa na sa mga katarantaduan ninyo. Nakailang hearing kayo in aid of the legislation? In aid of the legislation? In-impeach nyo si BP Sara sa halagang 125 million? Kay Mary Grace Piatos? Putang ina naman, Ortega. 125 million in-impeach nyo na hindi naman yan ninakaw. Ikaw ilang daang milyon, ang tanong ko sa iyo lang, ilang daang milyon ang kinurakot mo. Nagtatanong ako, hindi ako nagbibintang, Ortega. Ang tanong ko sa iyo, ilang daang milyon ang kinurakot mo sa bayan natin? Wala! Magtitanggal po yung ilang daang milyon sa record in aid of the legislation. Di po ba mga ka-reaction? Yan ang sinasabi natin dito. Kasi mga ka-reaction, ang mga galawan po ng mga kalaban natin ngayon
Meron akong ipalalabas na video sa inyo maya-maya patungkol dyan sa ayuda. Sinagot yan ni Senator Jimmy Bondoc. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Mga ang tawag doon? Bad vibes. Nahirapan na po si Ortega, tingnan po yung pagmumukha niyo. Wala na. Ortega, mukha ka ng talunan. Ang mahirap po dito, mga ka-reaction, lahat po ng kongresistang pumirma, mga re-electionist, hindi mananalo. Ngayon, ang problema dito, si Tamba, sa 20th Congress, wala na siyang kongresista. Kongresista na lahat ni BP Sara, lalo na pag hindi na-impeach si BP Sara. At nakatakbo siyang president sa 2028, naku po. Naku po, maraming lilipad palabas ng bansa. Naku po. Ortega, naku po. Diba? Ako, wala akong nakikitang indikasyon o karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Oy, gago ka ba? Oy, Jong, gago ka ba? Anong ginagawa niyo sa mga vlogger ng mga Duterte kung hindi sila papuntang diktador? Pinapatawag nyo na dyan sa Kongreso para ikulong sila, i-contempt sila. Adjong, gago ka ba? Lawyer ka, di ba? Attorney ka ba, Adjong? Di ba alam mo yun? Yung mga ganong galawan, sinisikil na ang malayang pagpapahayag. Nagkasala, lumabag sa batas sa mga vlogger, oy, demanda nyo libel, cyber libel. Di ba? I-demanda nyo sila. Tulad ngayon, si Barbers, meron siyang class lawsuit. Billion daw ang babayaran niya. Di ba, Jong? Hindi ba papuntang pagiging dictatorship yan? Sinisikil nyo na ang tinatawag nating freedom of speech, freedom of expression. Ikaw naman, Jong. Hindi ka naman bobo, Jong. Bayad ka ba? Tanong lang, bayad ka ba? Hindi ka bobo. Ang tanong lang sa'yo, bayad ka ba? Magkano? Ang gaganda ng mga pick-up truck, Adjong, Diba yung pangalan mo, pinasulat mo doon? Sia, Alonto, Adjong, pero may nakalimutan kang isulat doon sa ilalim, Adjong. Yung RIP. Dapat dinagdag mo na doon, rest in peace. parang lapida kasi, yung pangalan mo doon parang lapida. Diba, mantakin mo yan, Adjong, pera mo ba yun? Diba, ba't sinulat mo yung pangalan mo doon, yung sa mga sasakyan, diba? O talagang pinapakita mo sa tao na nagtatrabaho ka. Ito po, para may pakita ko sa inyo, yung ginawa ni Adjong. Galing ni Adjong, mga kareaksyon. Oo, nagpagawa siya ng mga sasakyan. Ay, hindi, video yata yun, video. Hindi po siya, hinahanap ko hindi siya, video siya. Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual. Papolikeltas ninyo! Siya mismo sinisira niya yung pagkatao niya Hindi naman kami ang sumira sa pagkatao niya. Hindi naman ang taong bayan ang sumira sa pagkatao niya. Mismo si Cathy Binag o kaibigan niya, pinagkokoking siya. Sige nga, Jong, tanungin mo si Palaka, tsaka si Bangag. Totoo ba yung sinabi ni Cathy Binag? Sabi mo, tapos nagbibintang kayo, sinisira ng mga Duterte, ng mga followers ng Duterte. Yung si President Marcos. Paano naman na masisira yun? Adjong, baka sirang-sira na. Baka sirang-sira na. Wala, hindi sinisira ng mga followers ng mga Duterte yan. Ipa-polykel test nyo kasi. Pag nagpa-polykel test siya,
Doon malalaman natin kung positive o negative ang kanyang drug test. Bakit ayaw niya magpa-follicle test? Dahil hindi niya matigil-tigilan yung pagdodroga. Dahil addictus benedictus na siya. Di ba mga kareaksyon? Itong si Adjong magaling din eh. Magkano ba ang bayaran, Adjong? Walang bayaran? O wala daw pong bayaran, sabi ni Adjong. Ah, meron? Ah, okay. Anyway, mga kareaksyon. Si Mother Faker. Father Faker. Father Faker pala. Putang ina yan, Father Faker. Ang dami mong alam ah. Anong pangalan nito? Ortega! Putang ina. Talino mo, Ortega. Ang dami mong alam, Ortega. Di ba? Ito, pakinggan po natin ito ha. Pakinggan natin ito mga kareaksyon ha. Dito, maniwala kayo sa akin. Maganda po ito. Dito mga kareaksyon, talagang sasagutin po ito ni attorney Jimmy Bondoc. Di ba? Dito kasi mga kareaksyon, sasabihin ni attorney Jimmy Bondoc na yung tinatawag nilang ayuda ay hindi maganda yan, masama yan. Sabi niya, kung wala kang sakit, pinainom ka ng Biogesic, pinainom ka ng gamot, di ba, ma-overdose ka? Ngayon, wala namang kalamidad, wala namang dahilan para magbigay ka ng ayuda. Problema din yun mga kareaksyon. Ang ayuda daw ay gamot. Hindi daw yan pwede ka ma-overdose sa ayuda. Imbes na makaganda sa katayuan ng isang tao yun, tatamarin na lang, ayuda ng ayuda di ba? Pagkampunan to. Pagka sinabing galing sa entertainment industry, marami hong nagsasabi hindi masyadong mataas ang pagtingin sa ating mga kapuso na galing sa entertainment industry na gustong pumasok sa politika. Ano ang inyong pananaw dun sa pagtingin na yon? Alam niyo po, hindi naman natin masisi mga kababayan natin. Siguro pagod na rin yung mga kababayan natin na ang ating demokrasya ay kuminsan nakaugat sa showbiz politics. Pero wala po tayong magagawa. Ganun po ang sistema. Siguro ang magandang paalala na lang sa mga kababayan natin ay tandaan na ang isang sektor ay hindi naman pare-parehong tao. Hindi lahat ng pare mabait. Hindi lahat ng politiko korap. At hindi po lahat ng nasa showbiz ay walang alam sa politika. Iba-iba po ang tao. So siguro magandang bawal ang judgmental. Okay, maganda ng maganda 'yon. Maganda naman yung ganong klase ng pananaw. Siguro magandang matanong na rin si Attorney Bondoc kasi galing kayo ng PAGCO. Opo. Alam niyo, isa sa mga naging malaking issue nung nakalipas na taon at hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po yung issue po ng Pogo. Ngayon ang mga panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, lumubo dumami ang Pogo sa bansa. Ano bang dahilan kung bakit nabigyan ng ganong pagpayag ang administrasyon dito po sa Pogo na ngayon ay pinoproblema po natin? Alam niyo po ito controversial to. Pero kailangan natin i-qualify yung tanong na yon. Hindi naman po totoo yung dumami. Ang tagal na ng Pogo sa bansa natin. Late 90s kasi simula na nagka-internet. Siyempre, nagsugal na ang mga tao sa internet. Ganon kasimple. Ang ginawa po sa panahon ni PRRD ay ginawang ng sistema at nag-legitimize, At sa totoo po, walang nawawalang pera sa Pilipinas sa Pogo. Kasi ang naglalaro dyan, ang nagsusugal, ay nasa iba yung dagat. Ang problema talaga dyan, yung enforcement. Okay. Kung sino yung legitimate at kung sino yung hindi. At masalimuot yan kasi police matter yan. Kung ako po, sa totoo, executive prerogative yan. Kung gusto nilang gamitin ng tama ang Pogo, sa palagay ko, pwede. Pero kung talagang, right nila yan, sila yung nasa kapangyarihan. Kung feeling nila nakakasama sa bayan, isara. Pero kung isasarang isara ang lahat. Kasi ang nangyayari, kapag ginawa niyong sinara niyo lang yung legitimate, lahat mag-i-illegal. The very next day, may ibang IP address na yan, nag-ooperate pa rin. Pero wala nang buwis na ibinabayad sa gobyerno. So, mas masakit ang nangyari. Ginawa mong illegitimate yung dating legitimate, wala nang nagbayad sa gobyerno. So, medyo touchy subject siya. Depende talaga yan sa nakaupo. Ito, ang PAGCOR po, kilala sa Pogo, galing sa Pogo. Dito naman tayo sa ayuda.
Ang PAGCOR, nalalapitan po yan. Opo. Ang mga nangangailangan, ano po, at galing kayo sa PAGCOR, ano po. Ako po ang pumipirma dyan noong araw, sa mga relief operations, Ano po ba? sa mga... Opo. Opo. Yung mga nagkakasakit, lumalapit din po sa inyo. Opo. Ito pong ayuda natin, madami na pong klase ng ayuda. May AX, may AKAP, etc. Ano po. Sa tingin, at may 4-piece pa nga. Yun, nauna po yung 4-piece eh. Opo. Sa tingin nyo ba po, ito'y nakakatulong po sa atin, sa mga Pilipino, yung ayuda po? Alam niyo po kahit paracetamol, kung wala kang sakit at ininom mo, makakasama sa'yo. Ang ayuda po para sa akin kasi is medicine. Gamot siya. Pag may sakuna, bigyan ng gamot. Opo. Pero kung wala, ba't mo bibigyan ng gamot? Now, ang problema pa dito, yan ang number 1, overdose. No? May overdose tayo ng ayuda. Nakakasama, syempre. Number 2, nasisira po yung ating institutional processes. Kasi kung ano yung sanang non-partisan, non-political, halimbawa DSWD, hindi naman yan dapat sumusunod sa utos ng Kongreso eh. Dapat yan ay namimigay, walang kulay-kulay. No? Pero kapag kinuha mo yung pera doon at ginawa mong parang at the discretion ng Congress, hindi ba pork yun? May overdose ba ng ayuda po sa ngayon, sa tingin nyo? Hindi naman yata kaila sa ating lahat na may overdose ng ayuda. Opo. Alam din natin na it's politicized. No? Alam mo sa isang banda, gusto ko na nga sanang unawain kasi hirap lang talaga mga Pilipino. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng pera? Pero as we have seen, yung self-rated poverty ng Pilipino, yung survey, mas humirap sila sa paningin nila. So, yan na yung statistiko na pinakikita na hindi naman umunlad ang bawat Pilipino dun sa dami ng ayuda. Although sa Attorney Jimmy, meron pong mga sa 4-piece na gobyerno, meron tinatawag na nag-graduate. Ibig sabihin, nakapagpag-graduate na rin po sila sa miyembro ng pamilya. Yes. So ang kanilang hope, doon sa nakagraduate, yun yung tatapos ng tinatawag nilang generational poverty sa pamilya. Sila na yung mag-aangat sa pamilya nila. Correct. Pero alam nyo, that is still tama yun ha. Okay yan. Yan ang sinasabi ko eh. Meron namang pinuntahan yung pera na maganda, long term, di mabuti. Ang problema nga dito, hindi lahat ng ayuda ay pare-pareho. May tama, may mali. Who will police the police? Sino ang nagche-check kung tama yung ayuda? Sino ang mag-oversight? Pwede ba mag-oversight ang Kongreso sa sarili nila? Wala kasing nagche-check. Para sa akin, we have to institutionalize ang ayuda. Sa institusyon natin ipagawa. Para merong parameters, may nagbabantay. Kapag Kongreso gumagawa, I really think it's wrong. Alam niyo po, hindi politika to. Totoo pong mali yan. We have to strengthen our agencies, palakasin yung tamang ahensya. Tama ho ba ang paniwala namin at pagkuha namin sa inyo mga sagot na hindi kayo sang-ayon sa forever ayuda? Kumbaga parang seasonal ayuda, kasi sabi nga, parang sinasabi may overdose na ng ayuda ngayon. Opo. Alam niyo po, sige, tingnan po natin sa perspective ko bilang Vice President natin ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR. May relief goods. Ayuda yun eh. Ano ba ibig sabihin ng relief, di ba? Yung relief dahil may nangyari. Pumutok yung taal, nagkabaha, bibigyan mo ng relief goods. Pero pag nagbigay ka ng relief goods sa wala namang sakuna, libreng grocery ang tawag doon. At pag ginawa mo yon, it erodes society. Kasi yung mga nagtatrabaho tuloy, iniisip nila, ba't pa ako magtatrabaho? May libreng grocery naman. Bumababa po yung pagkatao ng Pilipino, yung pagkatao. No? At nagkakaroon ng, alam nyo yung rewards kahit sa mga anak po natin, di ba? Pag yung salbahe po yung binibigyan mo ng maraming regalo, tapos yung masipag mag-aral, yun pa yung pinahihirapan mo. Ba't pa mag-aaral yung matalino mong anak? Di masipag mong anak, di ba? Ganon din po I think ang nangyayari sa atin. Alright, siguro pag-usapan natin, Weng, yung issue Ito ng naman, Attorney, petrolyo. ito araw-araw, linggo-linggong pasakit po sa mga mahihirap ng mga Pilipino. Alright. Ang ganda pong ilustrasyon o masasabi natin pagpapaliwanag ni Atty. Jimmy Bondo pagdating po sa ayuda. Tama nga naman. Tama po ang sinabi ni Atty. Jimmy Bondo. Wala ka naman sakit. Uminom ka ng gamot. Wala naman sakuna. Nagbibigay ka ng ayuda. Wala naman dahilan
nagpapa-opera ka. Di po ba mga kareaksyon? Wala ka namang sugat, naglalagay ka ng penicillin. Di ba? Tama po, napakaganda po nung sinabi po ni Attorney Jimmy Bondoc. Di ba? Kaya naman dito mga kareaksyon, alam po ninyo, hindi po nakakabuti yung ayuda kapag ginagamit sa hindi tamang pamaraanan. Halimbawa, nagbibigay ka na ng 5,000, 5,000, 5,000. Wala pong masama dyan eh. Kahit ako tatanggapin ko yan. 5,000 yan eh. Di ba? Kahit ako tatanggapin ko yan. Dadalhin mo sa akin yung grocery. Sasabihin mo, galing kay Tambalus Lucido. Okay, butangin na, dalhin mo dito. Pera naman natin yan eh. Di ba mga karya? Tatanggapin ko yan. Ba't hindi ko tatanggapin? Kaya lang kung ikaw, ang iyong pamumuno, ang iyong liderato, at alam mo ang ginagawa mo, ano ang mas makakabuti? Magpatayo ka ng mga pangmatagalang proyekto na papakinabangan ng mga salit-saling lahi, katulad ng mga railway system, katulad ng mga irrigation, katulad ng mga kalsada, katulad ng mga tulay, katulad ng mga airport, katulad ng pagpapalakas sa ating Armed Forces of the Philippines, pagpapalakas ng Philippine Coast Guard. Di ba? Mas pangmatagalang pakinabang yun. Eh wala kayong ginawa, wala naman kayong pinagagawa, kundi nagko-corrupt kami, isasama namin kayo, o balato mo 5,000, ikaw 5,000, o di ba? Nagnakaw kami bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, o aambunan namin kayo, wali kayo rito, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Di ba? O mga tao niyan, dahil kulang sila sa kaalaman, akala nila, ay ang bait ng mga kongresista ngayon. Nagbibigay sila ng tigpa 5,000 pesos, ganun-ganun lang. Di ba mga kareaksyon? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na talagang, alam nyo naman na pampapariban lang nila yan. Alam nyo yun, ibig sabihin na o-overdose na po sa ayuda ang Pilipinas. Ano pong ibig sabihin nun? Ayaw na pong magtrabaho ng mga Pilipino. Naghihintay na lang sila sa mga ayuda. Ay wala namang trabaho eh. Sinong walang trabaho dyan? Ang daming mga establishments dyan na naghahanap ng mga trabahador. Ang problema, masiselan sila. Ayaw nilang magpagod. Ayaw nilang magbanat ng buto. Di po ba mga kareaksyon? O pakinggan naman natin tong pagtaas ng, magaling tong si Attorney Jimmy Bondoc. Kailangan nating iboto to, senior to, pero lawyer. Putangin na, tanungin mo si Marcos Jr. Bukod sa wala nang natapos sa kanyang pag-aaral, bangag pa. Wala nang ang alam, bangag pa. Ay, hindi ka bangag. Pakitanggal po yung bangag sa record in aid of the legislation. O magpo-political test ka. Magpo-political test ka kung hindi ka bangag. Pino, sa mga ordinaryong mamamayan, issue ng pagtaas ng produktong petrolyo. Linggo-linggo po ito, Attorney Bondoc. Sakaling kayo po'y palarin, ano ang pwede niyo magawa sa Senado para masigurado natin na makokontrol o mapapababa po ang presyo ng produktong petrolyo? Una sa lahat, alam naman po natin lahat dito na napaka masalimuot na problema niyan. Walang simpleng solusyon dyan. Kasi po, hindi po tulad ng bigas na pwede tayo magtanim. Ang oil, hindi naman naririto sa Pilipinas, except nasa Spratly, sa Reed Bank. Kaya nga dapat pinaglalaban natin yun no? Pero hindi naman natin kaya mag-produce ng sariling oil. So yung dependence natin sa oil, wala talaga tayong magawa. Magkaroon lang storm sa Libya. 'Di ba? Magti-triple yung presyo ng langis. 'Di ba? Yan ang tingin kong kailangan ng una ng government subsidy. Yan ang kailangan tulungan kasi wala tayong ibang solusyon dyan. Hindi tayo pwede magtanim lang langis. Wala namang ganun eh. Ito, Attorney, pinakahuli. Nagtaas na po kanina, no? Nagtaas na. 80 centimos. Ang dahilan daw ay yung demand ng langis sa Amerika at Europa dahil winter. Naglamig po doon. Opo. Merong sinasabi na isa sa pwedeng gawin nating solusyon, tanggalin ang value-added tax at saka excise tax sa langis para makinabang naman yung mga motorista, yung mga tayo, mga mahirap. Alam nyo, yung topic lagi dyan sa taxes, sa pagpababa ng bis, lalo na sa VAT na talagang it's hindi naman progressive yan, regressive yan eh. Kasi lahat tayo pantay-pantay ang singil sa atin eh. Mayaman bumili, mahirap bumili, parehong binayaran mong buwis.
regressive, 'di ba? That applies to all. Dapat naman talaga ibaba. We are the highest paying tax rate. We have the highest tax rate sa buong Asia eh. So, totoo, solusyon yan. Pero, gusto nyo ng real talk eh, di ba? Opo, dapat totoo tayo dito. Kasi dapat totoo. Kahit po ibaba nyo yan, Aha. mabigat pa rin ang presyo ng langis kasi may kumukontrol talaga niyan. May mga may mga grupo ng May mga external factors yung sinasabi May external ninyo. factors. May kartel pa yata. Yun na nga, ayoko sanang sabihin, mahirap, ayoko pang mamatay. 49 pa lang ako eh. Dapat totoo tayo dito. Oh, pero totoo tayo, di ba? Pero, that said, wag na nating isipin yung hindi natin makokontrol. Sa ibang bansa, siguro makikitungo na lang tayo, makikipag-treaty tayo kung ano man. Pero dito po, tama, magbaba tayo ng buwis, number 1. Number 2, siguro magtulungan na ng gobyerno. Yan ang dapat inaayudahan. Yan na lang yung tulungan ng gobyerno. Imbis na yung namimigay lang tayo ng kung ano-ano, di tulungan natin yung pasakit ng presyo ng langis. Direktang ayuda yun. Ang ayuda na gusto nyo sa mga motorista, yung mga nasa transport sector. Hindi kasi transport sector ang sinasabi natin. Lahat tayo gumagamit ng langis eh. Lahat tayo eh. So siguro medyo kahit artificially muna, stopgap measure muna, artificially ibaba lang ng konti kasi yan yung hindi natin kontrolado. Yung sinasabi niyong direktang ayuda na hindi dadaan sa politiko. Na hindi dadaan sa politiko. So in short, parang OPSF at Yes, ang gusto nyo. Gusto nyo ibalik stabilization, yung OPSF, stabilization fund, yan. Deregulation ang pupuntahan natin yan. Well, Paano yun? that's not always wrong. That's not always wrong, hindi ba? Kasi nga, like I said, worldwide yung issue na yan eh. Naggegera pa nga sa langis ngayon, hindi lang natin binabalita, di ba? Pero by the way, I think ma-affect yan pag upo ng bagong presidente sa US, no? Si Donald Trump. Palagay ko naman po medyo mag-iibang presyo ng langis. Okay, speaking of langis, pag nagtaas ang presyo ng langis, kasunod na rin, nagtataas ang presyo naman ng kuryente. Tsaka tubig, utilities, alam nyo, Attorney Bondok, ang ating mga kababayan, nagre-reklamo na po. Parang sila na lang ang pinaghahanap buhay namin. Anong pwede natin gawin po dun sa, sa problema natin sa utilities? Kuryente. Yan naman po yung kanina pinag-uusapan natin, langis, wala tayong masyadong control. Ito naman meron tayong control dyan. Meron naman tayong distribution wheeling rates. Ang pwede mag-set ang gobyerno ng maximum, di ba? Na wheeling rates. Merong rules for setting distribution wheeling rates eh. Every 4 years, meron yung regulatory period na tinatawag at ang ERC ay mandated na mag-rate reset. Okay? Dapat naman talaga, pero alam nyo, since 2015 yata or something, hindi pa nagre-rate reset. Dami pong alam ni Senator Jimmy Bondok no? Alam niyo kung gagawin po talaga nating senador ito, wala tayong pagsisisihan sa kanya. No? Pasok po natin lahat yung siyam na PDP laban Senate slate, no? Ini-small po nila tayo. Minamaliit po nila ang ating mga kandidato. Ipakita po natin sa balota sa balota pala, balotan. Pakita po natin sa balota na talagang may ibubuga itong ating mga kandidato. Dito naman po tayo sa pari na ito. Napakagaling po ng pari na ito, mga karyasyo, na pakinggan po natin. Ako po'y nangangarap. Sandali yan. Walang sound. Lagyan po natin ng sound. Lagyan natin ng soundproof. Asan ba yung sound ni Father? Alright. Lalagyan natin ng sound, Father. Alright. Ito po. Alright. Ayan na po. Na ang Duterte mabalik. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo?
Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, iyan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo, ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yun. Ang naming pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya. Huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naroon ba kayo? Pero, kailangan nilang makita kanilang dapat marinig ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh. Talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. No. Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungali. Huwag nilang gamitin yun na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Kayo ba'y nakatanggap na? Oo, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikin. Ang pinagbibiro lang, pero yung po'y katotohanan. Kung yun napupunta sa tama. Kung binibigay natin sa 4-piece. Ako! Yang dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. 1 oras lang ang naipapay 8 hours. So walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yung mga introduction ng mga chismoso, alam mo ba?
Alam niyo ba? Utango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasama. Ako po'y nangitim. Ako inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas. At ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yun, ako po ay matutuwa. Nakita po ninyo, napakaganda po na sinabi ng ni Father, no? Ito si Father Mother to, pakinggan po na sasabihin nito, ha? Oh, di ba? Ito si Father Mother. Ito yung pagkakaiba ng paring isa, tsaka itong paring adik. Ito po yung tinatawag natin paring adik. Ito po yung paring adik. Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. The Word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly. Ito po, tignan po ninyo itong kaibigan ng pari na to. Itong pari na to, inadmit niya nag-adik-adik siya. Nagbagong buhay na daw. Pero kung makikita po natin, mukha pa rin siyang adik. Hindi ko sinabing adik ka pa rin, Father. Ha? Sinabi ko lang, Father, faker ka rin. Mukha ka lang adik, hindi ko sinabing adik ka. Yung sa tabi naman po niya, ito si Mabilog. Mukha ring drug lord. Itong isa mukhang adik, itong isa mukhang drug lord. Hindi ko sinabing drug lord si Mabilog, ha? Hindi ako naniniwala ng drug lord yan. Mukha lang drug lord. Ito naman pare, hindi ko na sinabing adik siya. Ang sabi ko, mukha lang adik. Ganyan po kasi mga mukhang drug lord na tumakbo, wala siyang kinalaman sa drugs, tapos pagalis ni Duterte, bumalik. So mukhang drug lord yun. Pero hindi siya drug lord, di ba? Katulad ko, mukha akong kingpin. Hindi naman ako kingpin, no? Ganun yun. Anyway, mga ka-reaction, tuloy pa ba natin tong pari na to? O sige, pakinggan natin ng ilang minuto, ha? Run through it as a guide, but not all. And sa Davao, there are testimonies. Oh, in my presentation. Father, keep your presentation within 5 minutes, kaya? Kaya po. Kaya. Sige, go ahead. Sige pa. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered in the next slide.